Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Archie. Bale itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol po sa naranasan namin ng pinsan kong si Tommy sa may probinsya. Taong 2002 o 2003 noon. Noong mga kapanahonan na yon, magpasa hanggang ngayon pa rin naman ay hindi nawawala ang mga kwento o karanasan patungkol sa aswang. Bawat lugar ata sa probinsya ay may mga bantog o kilalang mga aswang na maaaring chismis lang o paninirang puri at maaari din namang hindi. Nakasanayan na rin namin na bukod sa kinatatakutan lalo na ng mga kabataan, ay nagagawa na lamang ding itong wag pansinin ng mga kabarangay o kanayon hanggat hindi sila inaano o hindi inaargabyado. Katulad na lamang ng isang naging kilalang aswang sa amin na tawagin na lamang nating Nanay Bisit. Nakatira siya kasama ng angkan niya sa kasulok-sulukan ng barangay. Nagaya nga ng ibang nasa kwento niyo, sipyo kung tawagin. Yung mga kamag-anak na nakapalibot kay Nanay Bisit noong mga panahon na yon, yung mga normal na tao naman, sir. Nakakasalamuha pa nga namin ang mga ito. May mga asawa at anak pa. Yun nga lang talaga, may mga gabing nambubulabog ang mga kaanak na ito sa kadahilanang hinahanap nila si Nanay Bisit. Kung saan-saan na naman umano gumagala gayong hating gabi na. Base pa sa mga tanod na sila palagi ang tumutulong sa paghahanap sa kanya. At yung isa sa mga tanod noon na matanda na at kamag-anak ng ninong ko, siya palagi ang nakakahanap sa matandang yon. Kapag daw kasing biglang lagi-iba ang samyo ng hangin, kumbaga mangangamoy toyo o daing kahit na wala namang nagluluto sa lugar ng ganong oras, susundan niya yung amoy na yon. May mga maririnig pa sila mga yabag na parang umiiwas. At kapag gusto nang magpakita ni Nanay Bisit ay nagpapakita na talaga ito. Nag-aayos pa nga daw minsan ng damit na parang kakasuot lang. Galit na galit ito at ang laging sinasabi kapag nakikita ay umiihi lamang daw siya sabay hahatakin na ito ng kamag-anak niya para umuwi na. Maraming takot na bata dito. Ultimong tanghaling tapat kasi. Kapag sinusumpong ay talagang nagpapakita ito ng kung anong klaseng nilalang talaga siya. Isa lang nga dito yung minsang naglalaro itong mga kabataan pagkatapos ng tanghalian noon. Sa mismong gilid ng kalsada. Itong parte kasi ng kalsada na ito, may parang creek o sabihin natin na sewer kung tawagin. Sa kabilang parte kasi ng kalsada ay malaking tanal na papunta sa palayan. Sa kabila naman ay saktong laking kanal lamang na nag-iikot na yung daloy sa mga dikit-dikit na bahay. Noong mga panahon nga na yon, habang naglalaro ang mga bata ay may isa sa kanila na nakakarinig ng sitsit o pagtawag na nanggagaling doon sa kanal na yon. Sumilip siya sa pag-aakalang isa sa mga kaibigan nila na nakikipaglaro lamang sa kanila, kumaga. Wala siyang nakitang tao pero meron siyang nakitang isang supot na may laman na mga chichirya. Yung tigpipiso o tigdodos nun. Bumaba daw siya dun, sir, para pulutin yon. Sa tapat yun ng lagusan mula dun sa kanal papunta sa kabilang parte ng kalsada. Pagkababa niya, nakaramdam agad siya na parang may bumangga sa bandang likuran niya. At ayun nga, nakita niya umano ang matanda na nakangisi sa kanya noon. At hindi lang yon. Mukha umano itong bagong ligo kasi bagsak at basa ang buong katawan. At amoy langis ng niyog. Hinawakan daw siya nito sa leeg at hinatak papasok sa loob ng lagusan. Yadi ayon, sumigaw siya, di ba? Etong mga kaibigan niya, dali-daling tumalon doon sa baba at kita nga nilang hinahatak itong batang to. Tumakbo sila sa pinakamalapit na tindahan nun at humingi ng tulong. Dali-dali namang tumakbo ang mga nandun na may hawak na mga putol na sanga ng kahoy na pamalo nun. Saktong lumabas ang matanda dun sa kabilang parte ng kalsada.
Hahambalusin na sana ito ng isa sa mga rumusponde noon. Pero nagsisisigaw umano ang matanda ng, "Teka, matanda lamang ako. Bakit mo ako papaluin?" Sabay balik nito sa loob ng butas na lagusan. Nang tumalon sa kanal ang mga rumisponde, nagngangangawa ang bata dun sa baba pero wala na si Nanay Bisit noon. Nagkagulo noon kasi nga sumugod yung katay ng bata sa lugar nila Nanay Bisit. Wala din ang matanda pero ang nakaharap ng tatay ay yung ibang kamag-anak ng mga lalaki din. Muntik nang magpang-abot o magkaitakan dahil sa nagkabitawan ng matatalim na salita. Nadala naman ito sa barangay pero sabi ng tatay ng bata, wag na wag nilang makita ang matanda na dadaan sa bahay nila. Kung hindi ay pupugutan niya ng ulo. So yun nga yung mga karanasan noon. Pero itong parte na ibabahagi ko, sir, ay yung mismong karanasan namin ni Tommy. Nagkasakit noon ang katapat bahay ni Lola na matanda. Sobrang tanda na nito kasi ang tawag pa ni Lola dito ay nanay. Si Lola noon may 70 na rin. Mula nang magkasakit nga ito ay umuwi ito galing sa mga anak niya sa Maynila. Kaya naman ang nag-aalaga sa matandang to ay yung caretaker o yung tagabantay ng bahay nila. Malawak kasi talaga yung lupa nito na ang tanging bakod lang ay mga halaman na katulad ng kumamela, santan, Chinese bamboo at kung ano-ano pa. Etong caretaker na ito, may sariling kubo na rin na katabi halos ng sementadong bahay na yon. Napansin umano noon ng caretaker na magmula nang nakauwi itong matandang may sakit, ay lagi na lamang nagpapakita sa kanya si Nanay Bisit. May manghihingi ng talbos ng gulay. May mga pagkakataon pa na mag-aalok ito ng wala sa lugar. Alam mo yung sa tuwing lalabas yung caretaker sa bahay na yon, andan na agad si Nanay Bisit sa labas ng bakod. Merong sisitsitan siya. At kapag hindi niya ito pinapansin ay hindi ito tumitigil. Aalukin siya kung may papabili sa may tindahan, kung gusto ng ganitong karne, ulam, mga ganon. Alam na ng caretaker na ito yung pakay ni Nanay Bisit kaya naman sinasakyan niya na lamang ito at hindi pinapapasok sa bakod na yon. Kapag gabi naman, hindi nawawala yung may nagpapaspas sa may sanga ng mangga na para bang nananadya. Tapos ay hindi na mapakalinyan yung matandang may sakit. Kung hindi pa paparinggan ng caretaker ng Nay Bisit, umuwi ka na. Hahanapin ka na naman ng mga anak mo. Doon na niyan titigil, Sir Seth. Mawawala yung bigla. Isang umaga naman, patapos na nagwalis ang caretaker sa labas nang marinig niya yung sitsit na matanda ulit sa may labas ng bakuran nila. Hindi niya ito nilingon at gawa nga ng patapos na ay nagkunwarian na ito na inayos ang mga basura at pumasok na ito sa loob ng bahay. Simentado yung bahay ng matandang yon. Pagkapasok niya, pinakiramdaman niya itong matandang to. Sumilip siya doon sa may jealousy at tinitingnan ang matandang pasilip-silip sa tarangkahan ng bahay nila. Tinitingnan yung sarado. Naglakad-lakad pa ito at tinitingnan yung bakod na mga halaman. Isinisiksik nito ang sarili doon. Tapos ay titingala na sumisilip sa bahay. Titingin sa paligid kung may tao. Pabalik-balik lamang ito. Lakad sa dulo, lakad sa kabilang dulo. Hihinto sa may tarangkahan. Diba? Ano kayang gusto niya noon? Maya-maya pa, nakita niya ito na umupo dun sa isa sa mga bakod, Sir Seth. Para bang pinagsisiksikan niya sa labas ng bakod yung sarili noon. At sa isang kurap lamang ng caretaker, andun na ang matanda sa loob ng bakuran. Hindi naman natakot ang babae. Mataas naman ang araw. Dagli-dagli itong lumabas para komprontahin si Nanay Bisit noon. Sabi niya, bakit kayo pumapasok na nang wala man lamang kayong pasabi? Anong kailangan niyo? Ang sabi naman ng matanda, kanina pa nga daw niya tinatawag ang caretaker pero hindi siya pinapansin ito. Sa pagkakataon na ito ay inulit ng caretaker ang tanong kung ano ang kailangan ng matanda. At ang tanging sagot lamang nito ay may hinahanap lamang daw siya na gumulong doon sa loob ng bakod. Sinabi naman ng caretaker na ano yun
at hahanapin nila. Hindi sumagot ang matanda bagkos ay naghanap-hanap pa ito ng una. Pero daan-daan din itong naglakad papunta sa gate ng pabulong-bulong. At saka lumabas ng walang lingon-lingon. Hindi man lamang nagpaalam. Ang pagbisita na ito ni Nanay Bisip dito sa matandang may sakit ay siya ding dahilan kung bakit naranasan namin mismo ni Tommy itong pangyayari na ito. May paparating noon na bagyo. Wala sila lolo at si tatay. Hindi sila makatawid ng dagat noon mula sa kabilang isla dahil sa pataas ng alon noon. Inutusan ako, si Tommy at isa ko pang pinsan na babae na matulog muna kina Lola. Dahil kung ano-ano man at umakyat ang tubig sa pangpaang at bumaha, ay matulungan namin si Lola kung sakali mang umulan ng gabing yon. Medyo malakas na ang hangin noon, Sir Seth, pero hindi pa naman bumubuhos ang ulan. Ang pinsan kong babae ay kasama ni Lola noon sa loob ng bahay. Samantalang kami ni Tommy ay hinahanda na yung tarapal sa palibot ng bahay. Lalo na yung mga open na spaces na pwedeng pasukin ng ulan. Bintana, yung pagitan ng pader at bubong o kung ano-ano pa. Mirolyo na lamang namin pababa ng konti at hindi pa naman namin tuluyang ibinagsaking mga tarapal na yon. Pumwesto kami noon sa may gilid ng bahay ni Lola, kung saan sa kaliwang bahagi nito ay ang bahay na matandang may sakit. Ewan ba namin, nakatitig lamang kami doon. Siguro dahil nga sa maganda kasi yung bahay na yon. Sustentado kasi ng mga anak na maganda na yung kita eh. Tapos maliwanag pa yung loob at mahilaw. Hindi gaya ng mga bahay namin na yung kulay dilaw na mapusyaw yung mga bulb nun. Hanggang sa walang ano-ano, meron kaming napansin. Si Tommy yung unang nagtanong nun. Sabi niya, "Kuya, tingnan mo sa bubungan nila Lola Uyang. May saranggola, ang lapad. Sino kaya yung may gawa niyan? Yung anak ng caretaker." Ako naman sabi ko, baka tarapal ka ako. Baka natanggal lang sa pagkakatali na katulad nung sa ginagawa namin sa bahay ni Lola. Tapos para bang nilipad lang, ganon. Kasi Sir Seth ang itsura niya. Alam niyo yung dalawang magkabilang dulo, nakalatag dun sa may bubungan. At yung dalawang magkabilang dulo ay nakalutang pataas. Sabi ko kay Tommy, tawagin kaya natin. Kasi baka hindi nila napansin tapos pasukin ng ulan yung parte na hindi natakpan, di ba? Lumapit kami doon. Hanggang sa bakod nila. At ito na. Tumawag kami. Habang nakatutok yung flashlight sa may bubungan. Auntie, magandang gabi po. Hindi ko alam kung narinig kami. Pero sir, pagkatawag namin nun, yung nasa taas ng bubong na nakadipang kumot o parang tarapal, bigla na lamang umikot yon. Paharap sa amin. At sa maniwala man kayo o sa hindi, kilitang kita namin ang isang matandang babae ni nakatayo ang buhok, nakalutang, at yung katawan niya ay yung mismong parang kumot na yon. Para bang kapa na pakpak. Yung mukha niya nakanganga. Nandidilat ang mga mata na noong una ay hindi pa namin namumukaan. Unang sumigaw si Tommy ng aswang noon. Nanigas kami. Nagkahatakan kami ni Tommy ng damit. Nagkakatitidan kami ng nilalang na yon sa may bubungan. At maya-maya pa, bigla na lamang nawala yung kapa nito na parabang nahigop ng payat niyang katawan. Wala siyang kasaplot-saplot na dumapa sa may bubong. At paggapang ito na umiwas sa amin papunta sa may bandang likuran ng bahay na yon. Dito na kami tumakbo pabalik sa bahay ni Lola. At sisigaw-sigaw naming sinabi ang nakita namin. Ang sabi ni Lola, nakita niyo rin pala. Awit, di ba? Alam ni Lola. Sabi niya, may mga gabi nga daw na kapag nasilip siya doon sa may bahay ng matanda, napapansin niya na talagang nakalutang nakapa na yon. Kung minsan ay parang may unggoy nga na gumagapang. Hindi niya na lamang pinapakialaman dahil sa alam ni Lola kung sino yon.
At ang pakay nga ay ang may sakit na matanda. Dito na nga niya naikwento sa amin ang karanasan ng caretaker kay Nanay Bisip. At alam naman niya na hindi nila pinapabayaan ang matandang may sakit na yon. Dahil hindi naman nakakapasok ang matandang aswang sa bahay. Kahit nga si Lola Surset, nakakarinig minsan ng tiktik doon mismo sa bubungan ng bahay niya. Bali si Lolo na ang umaharap doon. Binaba naman namin ang karapal kagad at mga madaling araw ay tumama ang ulan ng sakto. Pasilip-silip pa rin kami ni Tommy doon sa bahay ng matandang may sakit pero madilim na kasi nung pagbagsak ng ulan kaya wala na kaming makita noon. Makalipas lamang ang 2 buwan. Namatay ang matandang may sakit na ito at umuwi ang mga kaanak. Gabi-gabi naman kaming nandun kasi galing Maynila yung mga tinapay nila. Masarap. At sa kabutihang palad ay wala namang presensya ni Nanay Bisit noon. Pero may mga pagkakataon na siya yung pinag-uusapan sa lamay. Nung nalipat kami ng Bandang Rojas, ay nawalan na ako ng balita sa matanda. Pero ang alam ko po ay patay na ito nung nasa kolehiyo ako. Siyempre, yung isang anak niya naman, ang naging bantog na aswang doon sa lugar namin. Itong kwento ko ngayon ay karanasan naming magkakabarkada nang kami ay mag-ride noong 1 taon sa parting kanluran ng probinsya ng Tarlac. Dulong barangay ito. Hindi ko na sasabihin ang pangalan ng barangay para hindi na magkaroon pa ng issue. Hindi ko din masabi kung anong klaseng mga tao ang residente dito. At bago ako dumirekta sa karanasan namin ay ikikwento ko muna kung paano kami napunta sa lugar na yon. At hindi naman talaga namin balak pumunta doon. So bali nag-ride kami. Alam namin na kasagsagan ng pandemya ay naisip pa naming mamasyal sa mga talon. Dito sa Tarlac yon. 5 motor kami na may mga angkas ang iba at isang SUV na sasakyan. Ako ang spearhead ang ibig sabihin ay nangunguna sa biyahe noon. Kung may mga miyembro ng isang riders club, alam ang ibig sabihin nito. Siyempre, dahil hindi namin alam ang papunta sa lugar na nais naming mapuntahan at wala din namang maidea ang mga kasama ko. Sa madaling salita ay hindi namin kabisado, Sir Seth. Gumamit ako ng GPS sa aking cellphone para maituro ito sa talon na pupuntahan namin. Nang mapadaan na kami sa barangay papunta sa talon, minalas kami. Hindi kami pinapasok sa barangay na ito na dapat ay dadaanan namin na papunta doon sa talon na yon. May bantay ang daan at yung mga residente lamang umano ang pwedeng pumasok dahil nga pandemya. Nakiusap kami na kung pwede nila kaming pagbigyan pero nagalit ang isang nagbabantay at pinilit na bumalik na lamang kami. Nag-usap-usap kami magkakaibigan na ibang lugar na lamang ang pupuntahan o sa ibang araw na lamang kapag hindi na mahigpit ang mga daan noon. Habang pasakay ako sa motor ko para nga bumalik na, ay bigla namang nag-notify ang cellphone ko. At tuwang-tuwa ako na may ibang ruta o pwedeng daanan papunta sa talon na yon. Bago kami umalis, bumaba ulit ako ng motor at sinabihan yung mga kasama ko na may alam akong ibang daan pero malayo. Ang sabi naman ng mga kasama ko, ayos lang. Total, andun na kami. Sayang naman yung lakad namin, di ba? Sinundan nila ako at ako naman ang sinusundan ko ay ang GPS lang noon. Hanggang sa mapansin ko na ang daan namin ay hindi na sementado. Paakit na ng bundok na bato-bato ang daan at halos hindi na kayanin ng mga motor namin ang paakit noon. Halos mag-isang oras na naming binabaybay ang mabakong daanan. Nagpasya ako na magpahinga muna kami. Tumabi kami at nag-usap noon. Natutuwa na nababahala kami noon. Kasi nga indinadaanan namin ay walang katao-tao at walang mga poste ng ilaw. Kumbaga mahihirapan kami kung gabi kaming nagbiyahe noon. Mabuti na lamang at halos magtatanghalian pa lamang ng mga oras na yon. Tinanong ko sila kung gusto pa nilang tumuloy. At ang sabi nila tuloy nga daw at malayo na rin naman ang nabiyahe namin. Napansin ko yung cellphone ko na nawalan na ng signal noon. Pero tuloy pa rin yung GPS nito. Bago kami umandar ulit, dito na nagsimula ang mga katakatakang pangyayari. Kung masasabi namin kababalagan.
dahil sa daan na bulubundukin at mapuno at mabangin. Nagtataka kami kung bakit may isang matandang lalaking naglalakad niya pasalubong sa amin. Malayo pa lamang siya. Alam na ning matanda na ito dahil puting-puti ang buhok at medyo mahabang balbas niya. Pero kahit matanda ba ipa, diretso pa rin ang lakad na parang hindi pagod at hindi man lamang pinagpapawisan. Pero dahil taga-Pario ay maipinitor, medyo mapigtabang walat na para bang nagpunas muna ng Laniston. Paglapit namin sa kanya, nagsalita ito sa mababang boses na mag-iinap tayo. Huwag na din kayong magpapagabi. Ako naman nagpasalamat pero hindi na ito lumingon at tuloy na lamang itong naglakad. So umandar na kami. At pagkatapos ng mga kalahating oras, napadpad kami sa isang barangay na noon yang namin nalaman na may barangay pala na ganun kalayo at napakahirap ang daan. Pagdating sa barangay na yun, meron itong napakagandang ilog. Napakalimis at nanggagalin ang tubig nito sa mga bundok. Sa barangay na yon ay doon na po nagloko ang GPS cellphone ko. At sabi ng mga kasama ko, paano na kami makakapunta sa dapat naring pupuntahan. Hanggang sa napagpasyar ng mga kasama ko dito na mas maiging doon na namang kami sa barangay na yon. Ito pala'y may ilog naman at pagod din daw sila sa biyahe. So yun na ba, doon na kami nagpark at doon na rin napagpasyang maligo sa ilog. Halatang tahimik ang lugar. May mga bata pero parang hindi sila sanay na nakakakita ng mga dari doon. Dahil nakatingin lamang sila sa amin pati ng mga kapandaan doon. Sa isang tindahan kami nagpahinga muna. Umini kami ng soft drinks. Ang kwento na nagtitinda, ilaw araw na walang kuryente sa kanila. Pero ang ipinagtapaka namin, Sir Seth, yung soft drinks, parang galing sa freezer. Napaka-namig. Hindi ba namin plansing yun dahil sarap na sarap kami sa inino. Pumesto na kami sa kabilang ilog. May mga batang residente naman doon ang naliligo at naglalaro sa ilog na yon. Hindi pamiyar ang mga batang ito sa mga gadgets na para namin. Dahil halata sa mukha nila na ngayon lamang sila nakakita ng mga o ano-anong kinakalikot namin kagaya ng drone na bala ng kasama ko at naka-cellphone na may camera. Latasaya at makihalubilo naman ang mga bata sa amin noon sa pagligo sa ilog. At nang kakain na kami, niyaya pa namin sila para makisandar na rin sa amin. Siyempre bago kami kumain, ay humingi muna kami ng pasasalamat at nanalangin noon. Pero pagkatapos ng palalangin namin, at nang maiwulat na namin ang aming mga mata at maitaas ang mukha mula sa pagkakayuko, bigla na lamang nawala ang mga bata niyon. Nagtataka kami lahat dahil wala namang halos 1 minuto ang padalangin. Bigla na lamang silang nawala. At ramdam na rin namin ang kapahimikan ng buong lugar noon. Habang kumakain ay napagkwentuhan namin yung matandang nakita namin sa taas ng bundok bago kami makababa ng barangay. Noong mga oras na yun, may halong pagdududa at may konting kaba na rin kami nararamdaman. Matapos namin kumain ay naligo kami at nag-picture-picture kami hanggang sa hindi na namin napansin ang oras at people magbibilid na noon. Kaya nagpasya na lamang kaming bumalik sa may tindahan. Bumping kasi namin iniwan ng mga motor at sasakyan namin noon. Pasara na ang tindahan na yun pero nagtanong kami sa may-ari na upindahan ko may ibang pwedeng madaanan pabalik ng Kabayanan. Ang sabi wala umano at yun lang talaga ang daanan pabalik. Wala kaming ibang choice kundi dumaan ulit sa napakahirap na daan na yon. Noong mga oras lang na dinibirinda, nakaamoy kami ng sobrang lansa na parang nabuburok na laman o parang patay na hayop. At napakainit ng pakiramdam namin ng mga oras na yan. Nakatapos lamang naming maligo sa malamig na ilog at halos palubog na rin ng araw pero napakainit talaga. Sabi ko sa mga kasama ko, pag madali na, at uuwi na kami dahil iba na talaga ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Bago kami umalis, napasilip ako sa siwang daw saradong tindahan. Nahagip ng paningin ko doon. Yung babae, mag-iba yung itsura niya, Sir Seth.
Maging yubog ang mga mata nito. Para bang gulong-gulo yung buhok na nakapingala na parang tulala. At tuloy na tuloy ang agos ng laway nito sa leeg niya. Napakot ako pero hindi ko sinabi sa mga kasama ko at baka maging dahilan pa na aksidente yon. Nagtatanong sila sa akin bakit parang biglang namutla ako at malisanon. Bastang sinabot ko sa kanila, umalis na kami doon. Ang parang maaliwalas na paninil namin na lugar, kanina pagdating namin gulay, dadmistulang lugar na parang walang taong naninirahan. Habang paalis kami, maririnig na namin ang iba't ibang huni at angin na mga hayop na parang aso, baboy, mga manok na tanda. Binig na namin ang mga pagaspas ng parang malalaking ibon na hindi naman namin nakikita kapag nililikwan namin. Buti na daw, malakas ang niratekol ilaw na kahit na madilim ang daan. Ay kitang-kita namin ang mabato at maalikabok na daan na yon. Mahirapan din kami sa paraw, uso o hamog sa dinadaanan namin pero napakainit pa rin ng lugar. Nasa may kabundukan na kami pero binig pa rin namin ang mga inay na parang nakasunod lalo ang pagaspasan ng mga lumilipad sa amin sa itaas. At sa sobrang takot pala ng isa ko kasama na kahit mabadal na ang takbo ng mga motor namin, ay na out of balance at nag-slide pa ang sinasakyan niya. Mabuti na lamang at hindi gaano nasaktan. May gas-gas sa balikap at parang medyo malalim ang sugat dahil madugo yun. Pero ayos naman. Bali-bali namin itong pinulungan. Pero sa mga oras na yun, habang pinatanong ang kasama namin kung okay lang siya, humina ang mga huni ng mga kung anong nilalang na parang nakasunod sa amin. Sabi ng isa kong kasama, sa lakas lumayo din sila. Pero ang sabi ko, magpadali na tayo. Nabanggit ko na nakwento sa akin ng lolo ko na kapag malakas ang narinig ng mga huni ko, aswang man yun, ay malayo pa sila. Pero kapag mahina na ay malapit lamang ang umayon. Kaya dali-dali kaming sumakay sa mga motor at mas mabilis kami ng onti noon. Sa mga oras na yon, puro Diyos ko po tulungan niyo kami ang lasas ang bitamin. Sala makauwi kami ng ligtas. Noon nasa mahigit isang oras na, nabulat ako. Biglang preno akong tumigil dahil nakita na naman namin ang matandang nakasalubong namin noong tanghali. Napakabilin ng paligid ng gabing yon, pero naglala kami itong mabisa. May bala itong ilaw at pitak. Ang matandang iniisip namin na siya o aswa ay siya din pala ang makakatulong sa amin. Siya ang nagbuyaw o bumugaw na sumigaw na, hayaan niyo na sila, baka magalit ako. Napakatakang nawala ang mga huni na naririnig namin matapos noon. At ang sabi ng matanda ay makakaanis na kayo. Maswerte kayo at pinakot lang nila kayo. Hindi na namin naipanong kung sino ang matandang yon. At bakit parang takot ang mga nilalaw na yun sa kanya. Paswerte umano kami dahil kahit na amoy na mga yan ang tugo ng asama namin na may kaskes sa balikat ay hindi talaga kami inatake. Nakauwi na lamang kami ng ligtas at mabuti na lamang walang masamang nangyari sa amin. Pero hanggang ngayon, napag-uusapan pa rin namin ng mga kaibigan ko kung ano man yung mga tao nakatira sa barangay na yon. Kahit pala sa modernong panahon, ay may mga lugar pa rin pala na masasabi nating may ganun pang mga nila. Nakatago lamang sila sa mga liblib na pook pero meron pa rin pala na kumakalaban o nagbabantay para hindi sila makaatake sa mga tao. Ay ibabahagi ko ito sa point of view ng aking amang sinigar. Pawalawang karanasan. Mangyari po malapit sa isang baryo o barangay kung saan nadadaanan ng Panay River. Hindi ko alam kung lapikin ba kami ng ganitong milalaw. Sabi nga lang tatay ko sa akin, hindi to babae yung lumalapit kong biyaswar. Bali nagkataon kasi noon na nililigawan ko si Neling, ang magiging asawa ko. Pupunta-punta ako doon, nakikisabay sa mga paroon at parito na sasakyan. Buntis to ng kapatid ni Neneng na si Luisina. Hawak sabi nila,
Maselan umano ang pagbubuntis nito. Kaya laging kulong sa bahay. Akala ko talagang dahil sa health issue ng o ano. Pagkarating ko din sa kanila ay kailangan ko pang maglakad ng konti. Habang nabilalakad, nagulat na lamang ako na merong lumapit sa akin. Kumapit. Isa itong matandang babae. Wala naman akong napapansin pa kaiba sa kanya. Tapos sabi niya lang ay kung pupunta daw ba ako sa bahay ng buntis. Sabay turo sa bahay ni Neneng. Tumanong naman ako. May inabot ikaw sa akin. Bigyan niyo umano kay Lucina yun. Dahil sa nabaritaan niya na maselan ng pabubuntis nito. Ano pong palali nila eh? Baka pwedeng na lang kayong sumabay sa akin, ha? Taga-rito din po ba kayo? Pero sumenyas na lamang ang matanda na sabi ay wag na. Umalis later. Nagpatuloy na ako sa paglalakad papunta sa bahay nila Neneng. Pagkaraping kan, simarubol ako ni Neneng. Akala ko ay galit ito sa akin kasi nakasimawat siya lang. Agad bang kinuha ang bigay ng matanda sa kamay ko. Sabi ko, hindi sa akin yung galing sa matanda. Sabi naman ni Neneng ay alam niya umano na hindi sa akin yan. Nakipan niyang inaabot na matanda pero nagulat ako nang itapon na yun. At sabihin sa akin na hindi pa yung matanda niyan. Hugasan mo ng suka at asin ng kamay mo bago bubandawan ng tubig rigor. Saka ka pumasok ng bahari. Sinunod ko ito kahit na hindi ko pa naiintindihan ang nangyayari nga. Pagkapasok ko ay pinawag naman ako ng mga magulang ni Nele. Tinausap ako patungkol sa ano pa ang sinabi ng matanda. Tumangutango lamang ang mga magulang niya. At sinabi nila sa akin na sa susunod na balik ko la, ay dumalamang umano, pwede na nilapitan ng kapatid Leneng na buntis. Mahirap na umalo. Tumayo na lamang ako. At ang oras kami ni Neneng pagkatapos ko magsibak ng kahoy at nag-idib. Meron na lang ikinwento si Neneng man. Magmula ng mabunpis sa kapatid ang Silosiga, ay naman silang mga kakaibang hindi maintindihan nakikita sa lugar. Mangyari na rin ito sa isa sa kabarangay nilang buntis. Ilang buwan na ang nakakalipas. Kagaya ng nangyayari kay Lucina. Noong nabuntis nga itong kapatid ni Neneng, ay may paraon at parito na dumadating sa daunan ng mga balka ng mga bagong mukha. Madalidan naman talagang makakilala ng mga tagaroon at hindi tagaroon sa lugar. Kaya sigurado sila hindi tagaroon ng mga ito. Mga nagpapakilala ng bangkero at pasahero. Nung una, dahil sa palaging naiinipan si Lucina ay nasa may barkonahe lamang ito palagi. Taang taka umano itong buntis. Dahil bawat 5 minuto ata ay merong dadaan. Hihinto sa may bandang lupa nila. Tapos ay aalok ng kahit ano. Isda, gulay, karne. Na dati na pero wala naman. At dahil sa hindi naman nila ito suti tinatandyan ito ni Lucina. Halos araw-araw ay dinalang senaryo. Hanggang sa isang araw. May isang babae naman na nagpakita nun. Inaalok na naman niya sa Lucina ng paninda. At dahil sa alam niya na, buntis at minsan ay masama ang pakiramdam. Lasungnipan niya ang babae na yon. Sumama umano ang tipig sa kanya. At diretsa itong tumitig sa tiyan niya at sabi nito, "Pasalamat ka. Maliit pa yan. Wala pa kaming mapapala." Sabay alis na pa lang. Makalipas ang ilang linggo, at lalamay. Sa naiiwan sila Lenin at Lucina sa bahay. Magugulat sila daw ng
May parangkahan naman ng bahay pero bakit may mga o ano-ano hype ang pumapasok doon? Isang hapon, nagulat si Neneng. Halos mapasigaw siya nang makita yung asong pumasok sa kusina ng bahay. Ang baho-baho ng asulator. At panubuksan ni Neneng ang pito. Nagulat siya rawanan nakakandado naman ito. Kaya papanong nakapasok ang aso na may nandoon? Ang katanungan niya ay nasa grab. Na walang ano-ano ay sumampa ang nilalang sa may lituan. Sa bulat ni Neneng, bigla itong nagkasya doon sa uwang o espasyo. Doon ito lumabas. Walang sira o ano sa paligid pero ang napansin niya ay ang nakakalat na pinaghubaran ni Lucina. Matila ba hinalukay ng nilalang na yon? Nakapagtataka daw ng kakatapos pa lamang ni Lucina na maligo lang. At yung mga suot na nakanabas na sa lagayan ay yung bagong hubad na nakasuotan. Hindi na ba man amang yun ni Neneng sa kadahidalaw? Nalang amoy mabantok na ito la. Parang damik ng nabubulok na patay. 4 na buwan ng buntis si Lucina. Noong sila mismo man pamilya ang nakasaksi ng pangyayaring ito. Kinargabihan. Wala asawa ni Lucina. Kaya madalas ay doon pa rito nalalagi sa bahay ni Neneng at malamang ulam nila. Kahit nasa likod lang naman ang pirahan nilang mag-asawa. Wala asawa dahil sa lininis daw ito. Ay paminsan-minsan ay naglalayab sa ibang lugar. Init may imit si Lucina noon. Hindi po kahit saan siyang padapin ng loob ng bahay. Para bang walang pumapasok na hangin. Makailang beses na rin siya nagpapalit-palit ng kasuotan. Dan sa bul akala niya ay naroroon pa ang kanyang ina sa labas at may inaasikaso ay lumabas ika. Mabuti na lamang at laki pa siya ni Neming na papalabas na ng pintuan nun. Mag-aalas 9 na nun. Kaya taang takas si Neneng kung bakit lalabas itong kapatid niya. Simundan niya ito dahil hindi siya namamansin. At saktong pagtabuas ni Lucina ay meron kung anong itindahayop na tumatakbo na para bang babanggain siya. Etong si Nerel, medyo maton ang katawan nito. Kaya siguro ako lang ang pumorma rito daw ng takot sa kanyang mga kalalakihan sa kanila. Akala ba, tibuhite. Nampasugod na ang hindi maintindiyaw hayop na ito. Naayon pa kay Meleng ay akala mo, may flashlight ang mga mata na babaganan. Kitang-kita niya na nakatutok ang pagbangga dito kay Lucina. Kaya naman hinira ni Neneng si Lucina pabalik sa loob ng bahay at dali-daling inihambalang ang pintuan. Bumangga sa pintuan ng hayop. Nagsigawan ang lahat sa loob sa gulat. Uitimol arupapay Neneng ay napabangon na nakaiga na sana. Apay sa dabipawan ni Neneng ang pintuan ay bumukas si Pinangkonpe at sumilip ang Miralaura. Dinig na binigmita ni lahat sa loob. Nang magsalita ang nilalaw ng mga kapagawa. Malapit na lumakihan. Amin yan. Gulat na gulat umano siya kung paano nakapagsalita ang nilalam na ito. Sa gulat ng tatay ni Neneng ay hinatak nito yung pagsara ng bahay nila. Ingawa sa kawayan na iniharang sa pintuan. Kinuha niya. Pinadyakan niya ang pinto pabukas at hinampas ang nilalara. Tinamaan ito sa likuran. Binig na binigbida yung ladabog sa likuran nito. Iniyak ito at papas na lumayo. Patamas na gulat sila. Tumalon ito sa mataas na bakod at tumakbo papunta sa likod Merope. Dahil sa mangyari na yun,
Napapadalas na ako sa pagpunta. Dan na rin sa nag-aanan na ako kay Neneng dahil sa nangyari. Pero kapag doon ako natutulog ay hindi puwapayag ang mga magulang ni Neneng na naroroon ako sa may loob ng bahay. Kasi baka umano isipin ko, sinasagot na ako ni Neneng. Pero syempre, ganun na rin yan. Sa body din ako nakikipilay sa bahay nila Ontoy, sa likod. Asawa ni Lucina. Samantalang si Lucina ay patuloy na natutulog doon sa bahay ng kanyang mga magulaw. Magulat ako isang gabi. May nagtabulo sa loob ng bahay. Dali-dali akong lumabas doon sa tinutuluan po. Pagkatapos ay saktong nagbukas ang tatay ni Neneng ng pintuan sa lipunan. Humingi ito ng tulong. Pagkapasok ko ay nakita ko na nakatayo si Lucina. Nagdudugo. Ang buong akala ko pala noon ay nalaglag na nito. Pero ang dahilan pala ng kanilang pagdurugo ay ang malalim na kalimot sa kanyang hipa. Sumigaw ang tatay nila na umikot umano ako sa may tabi ng kwarto ni Lucina. Dahil bigla na lamang umanong nagbukas ang bintana nito. Inabot niya sa akin ng itak at tumakbo ako sa labas ng bintana kung saan sira ang bintanang literal. Nawasak ito. Pero wala akong ibang nakita o naabutan. Kundi yung mga malalagkit na akala mo'y dagta pero kapag naaamoy mo na, buo-buo at napakabaho. Gumagapal ang laway na ito mula sa loob ng kwarto ni Lucina. Palabas sa bintana. Pababa sa pader at may konti pang patak bago ito mawala sa harap ng bakuran. Lumabas pa kami ng tatay nila pero wala na kaming naabutan pa. Ayon sa nangyari kay Lucina, ilang gabi na umano siyang nananaginip ng masama. Noong una, nananaginip siya na merong tumatawag sa kanila sa labas. Kapag sinisilip ka naman ito, ay naman siyang nakikipang nakapayo sa labas ng lote nila. Sinasabi nito na malapit na umanong umumbok ang sinapupunan niya. Habang paulit-ulit ang panaglingit niya na yan, napapansin niyang palapit ng palapit ang taon yun sa panaginip niya. Mula sa labas ng bahay ay unti-unti na itong nakakapasok. Hanggang sa halos na sa harapan na ito mismo ng kanyang bintana. Dahil na rin sa nangyari sa kanilang kabarangay, ay pila na alerto itong si Lucina. Dabi-dabi niya ni tinatabiala si May Nilabay. At hindi nga inakala na magagamit pala ito sa gabing yan. Medicine siya na hindi siya sigurado kung panaginip lamang ba pero sa pagbilat niya, nanatili siya sa pwestong nakaiga at hindi makabawan. Nasira ang bintana. Nang walang nakakarinig maski sino sa loob ng bahay, pinilit ni Lucina na bumawan. May gagalaw niya ang kanyang kamay at paa pero tila ba bigat na bigat ang kanyang uyo at likuran para bumamulat. Hirap na rin siyang tumagilid o unupo man lamang. Mabuti na lang at lakapapan niya ang asina. Patunay na hindi lamang pala siya na nalaginip na, kundi totoo na. Kipang-kipa niya yung babae mula sa may pagkabukaka sa may dintala. Ay bigla itong naging isang mabalahibong payap na nilala. At mula doon ay sa abumuelo si Lucina. Isilampan niya ang mga amay sa tiyan. Kasama ng asin na sinira na niya ang lagayan. At pagkatapos doon ay saptong nakapagbagong anyo ng nilalawa. Bababa na sana sa bintana nang maihadis ni Lucina ang asin. Nadalas itong milalang na ito o umilag pero nagawa pa nitong pumatong sana sa mga hita ni Lucina na siyang dahilan para makalmot ang babae. Nang maramdaman niya ang sakit, saan na ito tuluyang nakasigaw at siyang dali-daling pagtayo ng nilaw at paiwas na gumapang sa may bingkala.
Mang marimig ang pagbangon nila Neneng sa kabilang kwarto ay tuluyan na itong nawala. Magmula ng gabi yun ay palagi na kaming nagpupulat. Hindi na ako alas nakakauwi nito dahil ang papig ni Neneng hindi mi rin makatulog. Ayon pa dito, gagaling niya wano ang lahat para nakasiguradong ligtas ang magiging unang apo niya. Madalas kami ang nagpupuyat. Tapos kapag madaling araw na at ayos na lahat, ay magyaya na itong uminom. Pampaantok o mano. Laging lambanuan iniinom niya dahil hindi siya nakakatulog ng maayos. Kahit na maaga na. Kumaga sinasalta niya na mabubukang liwayway na bago ito magiinom at matutulog ng onte. Didyusin na mga alas 6 na umaga at aalis na para magtrabaho. Samantalang itong asawa naman ni Lucina ay pauwi-uwi na rin nun. Hindi na naging maayos ang tulog ni Lucina ng mga panahon na ito. Kaya gumawa na kami ng hakbang para mahuli ang malayot. Marami sila. At pakiramdam namin ay pinag-aagawan nila ang laman ng sinapupunan ni Lucina. Ay sabi pala namin, Lola, ang unang mahuhuyang siya magiging kawawa. Pero hindi namin inakalang magiging matagumpay ang ginawa namin ito. Siguro, dala rin ng pagiging hayok ng kung sino mang nabuo ng mula ni dalawa. Ay may mababali silang hindi ka dad napansin sa amin. Itong asawa ni Lucina. Gabi-gabi ay pinaliligo sa Lucina. Pagkatapos ay yung pinaghubaran ni Lucina ay isinusuot niya. Samantalang si Lucina naman ay isinusuot naman ito ang pinaghubadan nitong mister niya. Doon pa rin natutulog si Lucina sa bahay ng kanyang mga maguya. Samantalang ang asawa niya, naroroon sa may bahay nila. Kami naman ng papag ni Meming ay naghahantay daw. Antok na antok kami nung gabing yon. Halos 5 oras ata kaming nagbabantay. Magmula pa ng alas 7 ng gabi. Sa 5 oras lang. Bita na nangyari ang hindi namin alam kung katawa-tawa ba o nakakatakot. Simigaw ang asawa ni Lucina. Kasabay nito ay ang aluskos at kalabog sa babawan ng bahay niya. Na tila ba nagwawala. Sumigaw kalikunda saan siya gawa ng bakit parang may nakikipagbugo sa litaas ng bubuhan lang. Some other people na naririto ako sa loob, sa kwarto namin. Tumakbo kami. At pagkarapin namin doon na ay kita namin na pila may inayakap itong asawa ni Lucina. Na kung ano sa ere. May hindi namin gaanong nakikita. Lanirawan namin ito lunggasera. Ay laking pagtataka namin na pila may alung bakinaw na lubid na ginagapos ikaw. At umaabot ito hanggang sa may taas ng bubuan. At sa taas doon ay naroroon ang tila naghahalukay na kung anong nagwawala. Ang ginawa ng asawa ni Lucina ay pinabuksan sa amin ng isang dasera. Isinawsaw niya ang kamay niya sa gas at pinabilas ito sa mahabang bagay na yun na siyang lalong kinawala na kung anuman sa may taas. At pagkatapos lang, ay bigla na lamang itong sinilaban ng apoy. Ramdam na ramdam namin ang pagwawala ng nilalawa nang gumapang ang apoy sa mahaba layuan. Siya lamang bitawan kadarito ng asawa ni Lucina. At pagkatapos tunay nakarinig kami ng paggulyong sa may bubuan. At sa mismong harapan ng pintuan ng bahay ni Lucina, bulagsak ang nilalang layon. Habang nakalaylay ang mahabang bagay nito, na ang dulo ay nasa may bibig niya. Para siyang bida. Dahil sa ilay namin ay nagsilabasan ng ibang mga kapitbahay ni Neneng na. Gulat na gulat kami dahil noong magsimula ng pumasok ang mga taong naroroon. Dukod dito sa isang nilalang na umiiyak na pila nagmamakaawa
Habang umaatas sa amin, meron pang dalawang lumabas mula sa puno ng santol at isa sa may silong. Magkakamukha silang tatlo. Hinotak nila ang kasama nila. Nakalaylay pa rin ang mahabang yubid sa bibig niya habang tumalon sila isa-isa sa kabilang bakod. Siya naman namin hinabo nito, kasama ng mga taong nagdisting para tayungan kami. Ayon sa kanila ay muntik na umano nilang umaabutan ng mga yon. Doon lang nagpaiwan kami at bumalik sa bahay para tingnan sa Lucina. Pinagbabato umano nila ang mga yon at tinamaan ang isang nilalaw na nakalaylay ang bida. Inakay aayon ng mga kasama niya. At nang makarating na sila sa ilog ay tumalon sila at nawala na parang bula. Hindi tunigil ang mga tao sa pag-iikot sa paligid. Hanggang sa maalala nila ang dauman ng mga taong pumaparoon at parito. Sinubukan pa nilang kumanta doon para habulin pero pila huy na ang lahat. Naipan nila ang hubalukan na malayo na. At sakay noon ay ang tatlong nilalang na nagbabago pa umano ang mga matal. Nakapipig sa kanila. Matapos ng ilang gabing matahimik ng paligid ng lugar Mirenemeng, saka na ako nagpaalam na umuwi sa amin. Nung wala ako, may dumayo pa ng manggagamot na nireto ng kamag-anak ng asawa ni Lucina. Ang sabi nito, kailangan munang umuwi ni Lucina sa poder ng lalaki para babantayan ng manggagamot ang bata. Naging maayos naman ang panganganak ni Lucina matapos nun pero medyo naging masakipin ang bata at payat. Nagdalaman lamang ito nung nagbibi na pala. Maging bantog na naman ito noong kapalahunan. Maging kilala na naman ang lugar ng kapis dahil sa pangyayari nito. Pero ang nakakasigurado kami, ang mga dayon na mamangganon ay hindi panaya sa lugar namin. Lalo na ang ilog na sinasabi ko noong mga panahon na yon ay maraming mawadadaalang isla o lugar na hindi masakop pa ng kapis. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyong lahat ay ang pinagtagpi-tagping kwento ng pagmamahal, pagkakaibigan, pagkabigo at pagkasuklam. Suklam na nauwi sa isang kakaibang uri ng kulam. Ilang taon na ang nakakalipas nang makilala namin ang matalik kong kaibigan si Rodney. Ang waitress sa isang bar sa Tomas Morato. May itago na lamang nating sa palalang Dahlia. 25 taong gulang pa lamang kami noon ng propa kong si Rodney kaya halos gabi-gabi kaming umiinom pagkatapos ng trabaho namin sa isang maliit na advertising agency. Huwag din nating pawalanan yung bar sa Tomas Morato kung saan kami laging naglalasing. Dahil ang una kong mas patansi ba sa mabigyan na bar na nagsiserve ng manamig na beer. Lapalala talaga ako ron. Hindi lamang ako na-attract sa itsura niya. Para akong nagayuman ng kakaiba niyang ngiti. Ang ikinabad trip ko lang ay parang medyo matagal na palang kilala ni Rodney si Dahlia. Na doon kasi sa bar na yun ay palaging umiinom ang best friend kong kamukha ni Demi Estrella. May itsura si Rodney. Kaya naman kitang-kita ko nung unang verses ko nakita si Dahlia kung gaano siya kahok sa kapudian ng tropa ko. May ako nang ipakilala ko ni Rodney kay Dahlia. Dahlia, best friend ko para, si B-Boy. Maayos ang pagpapakilala ni Rodney sa akin pero parang hindi maayos ang ikinugol ni Dahlia. Menpitigan ako mula ulo hanggang paa. Chubby. Sa pawa nito. Pinigiven niya pang mapabulalas ng pawa talaga. Thanks to wait ako sa reaksyon ni Daryelan. Chubby. Kinamuhian ko ang salitang chubby simula ng gawin niya.
Chubby daw ako, Sir Seth. Siguro nasabi dahil yun kasi naka all white forms ako. Oras na yan. Nakakalapad nga naman ng katawan ng puti. Besides, gabi-gabi akong umiinom kaya ang laki nga ng tiyan ko sa edad na 25. Okay, sige, sabihin nating birugan ng kung ano mang itsura ko. Birugan ng mukha ko, ang malahipa at tiyan ko. Lalim ng ilong ko. Kaya biit ang tukso sa akin ng bata ako eh. Hindi ka biik. Yan naman ang palaging pampatahan sa akin ng yaya munda ko noong 8 taong gulang ako. Hindi pinapayat ang yaya ko noon na nabibihabir ako ng mga kanaro ko sa kalsada. Palagi niya akong ipinagtatanggol. Kino-comfort, kinapatahan. Pero nang dabing na-offend ako ni Dahlia na iisang salitang kumabog sa pagkatao ko o pagkanalaki ko. Wala na noon ang yaya mundang ko. Matadad na umuwi sa probinsya nila, sa Agusan del Norte. Mag-isa kong kiming-kimaw sama ng loob. Medyo, yung love language ko pala naman, Sir Seth, ay words of affirmation. Kumbaga, yung mga salita, magpapasaya sa akin. Or, papatay sa akin. Totoo yun. Sa mga love language yan is words of affirmation. Alam niyo yung ibig kong sabihin. Para paiksiin natin ang kwento ay mingwigawan ni Rodney si Dahlia at agad siyang sinabupito. Nag-inom of jowa sila sa harapan ko pa. Manyari yun ng birthday ko. Nagmagyaya ako sa opisina na marinuman sa bar ni Dahlia. Birthday ko yon. Pero sinapawan ako ng tropa kong insensitive. Hindi na kaya ramdam noon na pilit ko rin si Dahlia. Pareho kami lalaki. Napapalamin, di ba? Kaso wala eh. Hindi man lang nagpasintabyo ng birthday celebration ko. Doon at noon pakrabi ng hingi ng matamis na o si Rodney kay Dahlia. Mabilis naman sumagot at dito si Dahlia na akala mong aping kapi sa best friend ko. O ito. Agad red. Bad trip diba? Ang ending, silang dalawang magjowa ang naging center of attraction at buhay ng party noong birthday celebration ko. Sagot ko ni Numan, pero sila ang sumaya at nabusog ng alak ang tiyan. Umiyak ako pag uwi ko noong gabing yon. Umiyak ako na parang 8 taong gulang na inaway na naman ang kung sinong bully na kalaro ko sa kalsada. Napadapa ako sa kama. Napahagulgol. Nandito lang si Yaya. Bulong ko sa sarili ko habang iyak ako ng iyak noon. Yari kayo kay Yaya. Mag-isa na kasi akong nabubuhay sa bahay ng mga magulang kong parehong nag-migrate sa Canada. Pagka-graduate ko ng college. Yung lumang bahay namin, ako na lang ang nakatira. Ayoko kasing tumira sa ibang bansa. Gusto ko pa rin dito sa atin. Nang gabing yun ay naalala ko ang kwento ng yaya mundang ko sa akin. Isang kwentong hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Hindi ko kasi alam kung totoo o imbento lang ng yaya ko ang kwentong yon. Para lang katakutan ito. O para katakutan siya. At palaging sundin sa mga pinag-uutas niya sa akin. May edad na si Yaya Mundang nang iuwi siya ng mama ko mula sa probinsya nila sa Agusan. Bisaya ang yaya ko pero sa Agusan na ito lumaki at tumanda. Siguro, mga 50 anyos na siya noon pataas. Hindi siya mukhang lola pero kapag nakita mo ang yaya ko, kikilabutan ka sa titig niya. Sinasabi niya palagi sa akin kapag gabi at pinapatulog na ako sa kama kong ginawa pa ng papa ko sa woodshop niya. Na may kapangyarihan umano siya. Isang kakayahan na hindi normal. At wala ang ibang normal na tao. Kaya kung hindi umano ako matutulog kaagad, baka kung anong magawa niya umano sa akin, na pagsisihan ko. Pinilit kong paaminin sa Yaya Mundang kung ano yung kapangyarihan na sinasabi niya. Buyagan. Isa raw siyang buyagan.
Tama ako ng pagkakapronos mga kagiliw, no? Baka magkamali ako eh. Anyways, 8 taon lang ako noon. Hindi ko siya kaagad naintindihan nung unang sambit niya ng salita. Ang yaya kong kulay puti ang mahabang buhok at walang guhit ang mga palad ay isang buyagan. Isinilang raw siyang may kompletong ibin na pagkalabas niya. Nangilabot ako sa naisip ko nung bata ako. Isang bagong panganak na sanggol na may kompletong ngipin. Medyo nakakadiring, nakakatakot. Sa totoo lang, nang ipakita niya sa akin ang mga palad niya ng gabing yon, napatalukbong kaagad ako sa takot. Sobrang kinis at sobrang puti ng mga palad niya. Wala itong mga linya. Hindi normal na tao si Yaya. Kinakantahan niya pa ako ng hindi pangkaraniwang kanta. Sa usa ka hunghong, adunay misteryo. Itom nga pulong, pagputol. Madisgrasya ka kung ipadala ang akong itom nga pulong. Na sa Tagalog ay, sa isang bulong ay may hiwaga. Salitang itim, nakakahiwa. Magkakasugat ka kapag pinadalhan ng itim kong tataga. Kapag ayaw ko pa ring matulog, pagkatapos ng paulit-ulit ako kantahan ng Bisayang kanta, magkikwento na siya ng nakakahilakbot na istorya. Sa kwento ni Yaya Mundang, sa probinsya o Manila, ay may 3 uri ng tao. Ang mga normal na mamamayan, ang mga babaylan na mas kilala ngayon bilang mga manggagamot, at mga mangkukulam. Biboy, isa akong mangkukulam. Pag-amin Yaya Mundang sa akin, bawat isa umano sa pamilya nila ay marunong mangulam pero mas kilala ang angka nila bilang buyagan. Ang mga buyagan umano ay isang uri ng Bisayang mangkukulam na maaaring magdulot ng tinsala, kapahamakan at sakit sa pamamagitan ng mga salita o buyag. Sabi pa ni Yaya Mundang, pwede raw silang makaapekto hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga halaman, hayop at mga bagay na walang buhay. Nagdudulot sila ng pinsala sa pamamagitan ng pagpuri sa isang tao o isang bagay. Alinman sa hindi sinasadya o may masamang halari. Kapag galit o inggit sila sa isang tao o kaibigan nila, nagpapalipad hangin sila ng mga masasakit na salita o minsan ay mga kahilingan. Mamatay ka na hayop ka. Magkasakit ka sala. Malasin sana ang angkan mo. Magkasakit ka sala. Palhabang buhay. Ito ang mga karaniwang buyag na pinapadala nila sa hangin. Magsisimula ang lahat sa simpleng pagbulol habang katabi o kasama pa nila ang gusto nilang kulamin. Pero kapag hindi na nila kasama ang target nilang patayin na tao, gumagawa sila ng kakaibang ritual. Isang mabilim na ritual. O yung pinatawag nating ipinamahay ka. Sa isang altar ay nagtatayo sila ng mga maliliit na ribuito laan yung tao. Pero gawa sa mga nabubulok na ngipin ng tao. Karaniwan umano. Kumukuha at nalalafaw sila ng ngipin ng tao sa mga sementeryo at sa mga lumang ospital. Dapat nakakuha sila ng ngipin mula sa gusto nilang biktimahin. Mas mabuti. Iniipon nila mga ngipin at bumubuo ng walahugis taong ribuito. May isang dang kalamapas. Napapaligiran ng iba't ibang halamang may pinik ang ribuito. Nakapirit ang pulang anbila sa buong altar. Bago sila tumawag nila.
Takampe. Yan ang tawag nila sa isang itim na espiritu. Sir Seth, maisibimonyo ang yayo mundang ko. Dahil nang-awayin ako minsan ni Carlo na puyan ng kalaro kong si Amboy. At umuli ako ng bahay namin na duguan ng uso. Nakita kong tumirik at dadamala mata ni Yaya. At umusal ng mahimang panalangin. Hindi ako sigurado kung panalangin ba talaga yan. Pero ang naakas siguro ako. Nagdasakit at dadam Kuya Carlo ni Amboy. Nung gabi leon, sinugod sa ER si Carlo dahil bigla umanom na maga ang kamay nito. Yung kanang kamay na pinamsuntok niya sa akin ay bidyang lumobo at sumakit ng husto ng biglaan. Nakasilip kami noon ni Yaya Mundam sa bintana. Habang pinapanood ang mga magulang ni Carlo sa pagbubuhat sa kanya, papasok sa sasakyan. Ang masaklap, pagdating nito sa emergency room, nagnananan agad ang kamay nito. Kahit wala itong sugat. Lumobo ng lumobo ang kamay ni Carlo hanggang sa nagkaroon ng infeksyon sa loob nito. 3 araw lamang ang lumipas nun. Butol na ang kamay niya. Si Carlo na 15 taon gulang na kuya ng kalaro kong sumuntok sa akin sa ilong. Si Carlo, na kuya ng kalaro kong 8 taon gulang din. Kinanong ko si Yaya kung may kinalaman siya sa nangyari kay Carlo. Ninikpian niya lang ako at pinimas sa ulo. Mahal kita, Biboy. Yun lang ang nasabi ng Yaya ko. Mabilis na lumipas ang panahon at nagising na lamang ako na ihahapib na ni Mama si Yaya Mundam pabalik sa probinsya. Nagkaroon kasi ng matinding sakit noon si Yaya. Niyakap niya pa ako kahit lapuno ng butlig ang mga mukha at braso niya. Umalis si Yaya Mundam at yun na ang huli naming pagkikita. Lumipas ang panahon. Mabilis akong yumaking damulag. Tumaba ako. Kakalamo ng junk food. Hindi ako lumalabas ng bahay pag galing sa eskwelahan dahil puro video sa ako na. Nakilala ko sa online gaming si Rodney na naging best bud ko. Hanggang college yun. Hanggang sa nakapasa kami pareho sa ad agency. Pareho kaming copywriter pero favorite siya sa opisina dahil nga artista ng itsura. Nabuo ulit ang inseguridad ko sa katawan. Hindi ako naging masyadong palakaibigan sa iba dahil nahihiya ako noon. Si Rodney lamang ang nagtutulak sa akin na magkaroon ng nightlife o mag-iinom. Siya ang bumuhay sa tiwala ko sa sarili ko pero siya rin ngayon ang nanakit ng pakiramdam ko, ng damdamin ko. Dahil siya ang nobyo ni Dahlia kung saan gusto ko na rin yung taong yon. Hindi ako. Ilang buwan akong lumayo sa kaibigan ko pero nahalata ni Rodney. Kinorner niya ako minsan sa opisina. Nagsiselas ka? Bakit? Sabi ko. Yun lang ang nasabi ko bago ako bumalik sa cubicle ko. Hindi na kami naging close ni Rodney magmula nun. Hindi na rin ako uminom ulit sa paboritong bar namin sa Tomas Morato dahil naroroon pa rin si Dahlia. Isang gabi, napadaan ako sa bar na yon. Umuulan kasi nun. Sobrang lakas. Absent si Rodney sa trabaho. Gusto ko munang magpatila ng ulan bago umuwi. Nagulat ako sa nakita ko sa loob ng bar. Si Dahlia. Nakakandong sa isang foreigner nun na medyo hawig kay James Corden. Bigla akong napapasok ng tahimik lang sa bar para kumpirmahin ang nakita ko. Hindi lang nakakandong ang waitress na si Dahlia sa lalaking foreigner na to. Naghahalikan pa sila. Hindi ako nakita ni Dahlia at pakiramdam ko, gusto talagang ipakita ni Dahlia sa lahat ng tao sa bar na lumalandi siya sa foreigner na yon. Masakap sa lahat, Sir Seth.
chubby yung foreigner kesa sa akin. Di ba? Hay. Inilabas ko ang cellphone ko at binidyohan ko si Nadalia at ang foreigner na ito. Pagkatapos ay pinadala ko ang video kay Rodney. Sumunod na araw, mabilis akong kinorner ulit ni Rodney at malakas na sinuntok sa ilong. Dumugo ng malala ang ilong ko. Gulat na gulat ako sa sinabi niya. Naiinggit ka lang. Inggit ka, B-boy. Kaya gusto mo kaming paghiwalayin ni Dalia. Hindi ako nakakibunol. Dahil totoo naman ang sinabi niya. Oo, sige. Aaminin ko. Inggit na inggit ako kay Rodney dahil nasa kanya na halos ang lahat. Pero yung concern ako sa kanya dahil dinudumihan na siya sa ulo ni Dalia. Hindi man lamang natanggap o ikinatuwa ng matalik kong kaibigan nun. Sumabog ang galit ko. Hindi palabas kundi paloob. Mas delikado, di ba? Dahil ang sunod kong ginawa. Tinawagan ko ang magulang ko sa Canada. Hiningi ko kung meron pa ba siyang kontak ko kung saan ko mahanap si Yaya Munda. Ibinigay ni Mami ang address ni Yaya. Lumipas ang 2 araw. Nasa bahay na ako ni Yaya Munda sa may agusan. Gulat na gulat siya nang makita ako. At gulat na gulat din ako dahil hindi nagbago ang itsura ni Yaya. Hindi siya tumanda. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Simula nang umuwi siya at iwan ako. Kitang-kita ko pa rin ang pagmamahal ng Yaya ko sa akin. Yaya, kailangan ko ng kapangyarihan mo. Bulong ko sa kanya nung maghahapunan na kami. Pinanong niya sa akin kung sigurado raw ba ako sa sinabi ko. Oo, Yaya. Ipapakulang ko tong taon na to. Mariin kong pagbibigkas kahit na pabulong ko itong sinabi sa kanya. Pagdatapos ng hapulan ay niyaya niya ako na lumabas ng bahay. Pinanong ko siya kung saan kami pupunta. Pero hindi siya kumibo. Naglakad kami ng naglakad hanggang sa makalaping kami sa isang lumang kapilya. Tumigil siya pang samantala at tiningnan ang kahoy na krus na asabit sa pintuan ng kapilya. Pinitil pabaliktad ang krus na yun. Bago adli pumasok sa madilim at plabatong kapilya. Napalingon ako sa nakabaliktad na krus sa pintuan. Bago ito usam sumara. Hindi na ako nagsalita pa. Dito ako tumatawag ng kakampi. Mahinang sabi ng yaya ko. Lumuhod siya sa harapan ng sira ng altar. Ibinipa ang mga kamay na tila isang wonghar sa kumbento. Nakaramdam ako ng lamig. Lang bumulong-bulong si yaya. Hindi ako naniniwala sa multo. Pero may nakita akong itim na aninong pumaba sa harapan ng altar. Hubis tao ito na parang may sunway sa bandang ulo. May mahabal ulo ang anilong yan. Doon na biglang nagsalita ng malakas si Yaya. Gitawag ko ang imong ngalan. Alang doon na hawi sa kangit-nip. Aron mamino sa talanakon iswipi. At adi og sakit ang tao na nagbaraog ta sakit og tugool sa akong mahal nga biboy. Hinaot na magtasakit ka og bili na maulian. Hinaot na ang mga hubag sa alagot mo tubo diha kalimo. Sa pagpalimalos sa pagtaguba nga imong gipahitabo sa usa ka maayong kilabuhi o gugma. Buyag, buyag, buyag. Og makunhayag na. Isablig og kasakit ang tao nga didupta ni Bayboy. Sa Tagalog, Sir Seth. Pinatawagan ko ang pangalan mo.
Dakilang hari ng bilya upang makinig sa bawat kong sasambitin. Bigyan mo ng karamdaman ng taong may hatid ng sakit at tulpot sa mahal kong si Biboy. Magkasakit na nawa ng bitlaan at huwag nang gumaling. Ikaw na taon na nakip ng damdamin. Tubuan ka nawa ng mga bukol ng sama ng loob. Bilang hidante sa dinulot ming pagwasok sa maayos na buhay at pag-iibigan. Buyag. Bukas kapag lumiwalag, magsaboy ka ng sakit sa taon kinamumuhian ni Biboy. Lang sumunod na araw, ginising ako lang isalar. Tawag sa cellphone. Sinabot ko ang tawag bayan. Kahit napupulas-pulas pa ako. Kailangan mong pumunta sa ospital na tinext ko sa'yo. Pag-ipa tayo. Yun lang ay sinabi ng mapinis na boses. Nagpaalam ako agad sa yaya mundang ko. Ipapaliwanag ko pa lang sa kanya lahat pero pinigilan niya na ako magsalita. Alam niya na umano ko anong nangyari. Nakaramdam ako ng pabro-onsensya at takot. Na makita kong gumitimuri ang yaya ko. Maalala ko yung sandaling nalaman namin na pinutulan ng kamay ang kuya ng kalaro ko lang. May isa demonyo ito pero bakit ba ako lumapit sa kanya? Kinuha ko ang cellphone number ng anak niyang babae na si Horacia bago ako tuluyang umalis. Pero habang las aeroplano ako pabalik ng Raynira, hindi ako mapaalis sa kinauupuan ko. Parang may kasama akong hindi ko napiipalan. May kung anong hininga na bumubulong sa tenga ko. Pero wala naman sinasabi. Hindi ko alam kung praning lang ako o natatakot ako sa ginawa kong pagpapakulam sa taong na kinamumuhian ko na. Pagdating ko sa isang ospital sa QC. Tumigil muna ako sa parking lot para mamyosi. Kabano ka ba ako? Hindi ko alam kung ano makikita ko sa ICU. Tama. Nasa ICU siya agad. Tinong kabilis tumalabang ulam niyaya sa kanya. No smoking. Isang boses ang nagpatigil sa kaba ko. Pinpigan ko siya ng matagal. Gusto kong maluwa para sa kanya dahil sa haba ng text message niya tatanggap mo mula sa kanya. Malionting cellphone ko. Paglapag sa laiya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Pinigilan ko ang mga luha ko na pumatak. Lalo na sa harapan niya. Naglakad kami papasok sa ospital at nang malapit na kami sa ICU. Takot na takot akong sumilip sa bintana. Tumawag siya sa akin. Alas 3 na madaling araw. Ginupit niya raw ang mga labi niya. Kaya din na itsura niya. Yun ang mga eksaktong sinabi ni Rodby na silipin ko si Daria na nakarapay sa loob ng ICU. Biglaw manong sumikip ang lalamunan at hindi tumaay na. Kaya napilitan ng doktora. Nabutasan siya sa may lalamunan doon. Tuyot na piyat si Dalia. Mukha na siyang naa-admes na balkay sa itsura niya kahit wala pang 24 oras na nasa ICU yan. At kahit labutok balapla siya, ikang kita ko napakalaki niyang tiyan. Mukha siyang balkay na bunpis. Sobrang laki ng tiyan niya. Pero ang pinandidihan ko ay ang bibig niyang wakwak dahil wala nang malalabi yon. Bakit di mo piting sarili niyang gabi? Tanong ko kay Rodney. Hindi ako sinabot kay Rodney. Doon ko na siya kinanaman nang makita ko siyang napaupo sa dingding ng ICU. Niyaya ko siyang lumabas. Sinabi ko sa kanya ang nakita kong panloloko ni Darius sa kanya. Isa na lang nasabi niya. Alam ko yun. Pero hindi na ako humirit pa. Umuwi ako ng gabing yun na tulala. Hindi ko alam kung si Yaya Mundang ang may gawa noon kay Daria.
Sumunod na araw ay ginising na naman ako ng tawag ni Rodney. Si Valia umano. Made epilepsy. Magsusuka ng dugo. Hindi alam ng mga doktor ang dahilan. Pero maayos naman naman yung vital signs ni Daria pero iba ang ikinikilos tipo sa loob ng ICU. Huwag mong himadamot. Hindi tumapalab. Sumubod ako sa ICU. Pero wala na siya doon. Sa morgue na ako iniapid ng mga nurses. Nandun na umano ang balkay ni Dalia. Tinanong ko ang dahilan ng pagkamatay. Wala gustong sumagot na nurse na. Inatake sa puso? Hindi siguradong sagot ng isang nurse. Tumakbo ako papalabas ng ospital kahit na pinigilan ako ni Rodney. Napunta ako sa parking lot at doon ay tinawagan ko sa cellphone si Yaya Mundao. Napailin ako ng lumo na lungkwat. Napraning. Nagka-anxiety pa na ba ako ng Sir Seth? Ilang beses akong tumawag. Walang Yaya Mundang na sumagot sa tawag ko. Sarado ang kabaong ng iburoy si Valia. Iyak na iyak si Rodney. Pero pinakalan ako siya kagad. Indeed, Mr. Mibaga malanuhan niya. Bakit tanyo? Dain noon ipinasok na sa mitso si Dalia. Kitang-kita ko ang tatlupang iba't ibang lalaki na nagpakilanal. Mga nobyo niya. Mag-iiyakan. Wala lang rin yung foreigner na karautan niya sa bar. Isa na wala sabi ko kay Rodney nang pasakay na kami sa service car. Deserve. Sinimamutan ako ni Rodney. Bitter ang daw ako. Sinagot ko ang pinakamamahal kong kaibigan, Laura. Nakakamatay ang mga salita, pare. Nakakamatay. Ihuhuli ko po yung karanasan naman ng aking ina. Noong bagong panganak pa lamang ako. Ang pipo ko ay isa pong magaling na karpentero at meron ding mabuting puso. Ang sabi na ng aking ina, pumayad lamang ang aking lolo. Sana ay naging pastor na ito o bigyan naging isang pare. Pero yung lolo ko po kasi sir, pasingtabi lamang po sa mga relihiyoso labing mga listener. Naniniwala siya sa isang Diyos pero hindi po siya naniniwala sa mga aral ng mga tao patungkol dito. Ayaw niya nang may mga ribuit pa sa bahay. Maski kami, gawa nga na ang misis ko ay may mga ribuit pilon. Kapag yung lolo ko ay nalanagi sa bahay, pinatakpan po talaga namin ng mga tuwalya o kumot ng mga santong yon. Sa tuwing nakukuha ang aking pipo na isang karpentero, paborito po niyong magdala ng pandesal at saka tsokolate. Bago magsimula ang mga pagtatrabaho nila, maaga pa lamang daw sa may trabaho na yan. At bago magsimula ay nakikipaghalubilo yan sa mga batang maadong nagigising. Nagkukumpulan sila sa isang pwesto. Nagkikwento ng mga aral ng pipo sa mga kabataan dito. Pati na rin sa mga matatanda, binata o dala-dala nais makilingon. At kapag nagsisimula ng magtrabaho, yung mga kinakanta ni people habang nagpupukpok at naglalagari ay ang mga kanta ng para sa Panginoon. Isang partikular na trabaho ni Pipilon ang hindi nga makakalimutan. Dating gawi, bago magtrabaho ay nagpukumpul siya sa mga bata. Kapag unang araw mo pa lamang daw, lalo na kapag hindi ka naman kilala sa lugar, hindi pa ganoon tarami ang mga marirecruit mo o makakausap mo. Tapos syempre, sa mga susunod na araw, magyayaya na yung mga bata na inaptadami. Syempre, ng mga pagkain din, di ba? Isang araw noon, habang nagsisimula na ngayon ginagawa ni people na pakikipag-usap o panlaral sa mga bata. Pagkiklento tungkol sa mga karakter nila sa Biblia. Meron daw isang bata doon na para bang iniiwasan ng mga ibang bata. Pinapaalis. Sabi nga, anak ko mano ng aswal. Pa naman si Tito, pinatabi sa kanila itong bata may pa. At yun nga,
Ipinaliwanag kung bakit hindi dapat nag-aaway. Bakit maging magkaibigan. Maganon din nun. Meron pa daw ikinuwento si Pipo tungkol sa... Basta hindi ko na rin maalala pero character sila sa Biblia na magkaibigan. Yunidsa ka naman ng aking tito. Pinagmamasdan na po pala siya ng mga kaanak at magulang ng bata nito. Hanggang sa matapos yung panangaral niya at syempre, simula na siya sa trabaho niya. Magmula umano nung mangyari yun, Sir Seth. Alam mo, mula ng hapon ng araw na yon hanggang sa sumunod na madaling araw, tapos hapon ulit. Kumbaga kapag papasok at uuwi si Pito. Kapag ka malapit na siya sa pinakabukanan ng baryo na pinagkakarpenteryohan niya, may mga naghihintay sa kanya. Kung minsan, maitim na malaking aso. Kung minsan naman, itim na gansa o pato. O minsan, napakalaking pusa. Noong una, takot na pakap na daw si Pipo kasi bumubuntot talaga sa kanya. Nawawala na lamang yun kapag papasok na si Pipo sa parpi ng barangay na marami ng mga kabahayan. Kapag nagsisimula na din na magkwento si Pito para magtumpuan sa mga bata, ay laging anong katabi yung bakal na bubuhi ng una. Hanggang sa huling araw ni People doon sa pagkakarpentero, pagka-uwi gaya ng inaasahan, maghihintay na naman sa kanya ang isa sa mga hayop. Sa pagkakataon na ito, ipinadansa naman ang sumasabay sa paglalakad sa kanya. Makarihang ulit na rin pala inaalok ni Tito ang mga sumasabay na hayop sa kanya ng mga pagkain. Pero hindi pinapansin ng mga ito ang pagkain na binibigay. Subari ayun nga. Yung gansa daw, parang casual lamang maglakad. Kinakausap pa ni Tito yun na huling araw po na tamino ka kanyang alaga. Isa ka ba sa mga anghel de la guardia ko? Tapos yun na. Yun na rin kasi yung nakasanayan ni Tito. Tsaka ayaw din ikwento ni Tito yun sa mga ibang tao. Baka mamaya mapagkamalan pa siyang baliw, diba? Tapos sir, nung malapit na daw sila doon sa boundary ng lugar, bigla na lamang nawala yung gansang yon. At laking gulat ni Tito nang makitang ang nasa tabi niya. Isang matandang babae na ngiting-ngiti umano sa kanya. Takang-taka si Tito gawa ng wala naman siyang nakasalubong, wala naman siyang nakasabay na naglalakad noon. Gawa ng dapit hapon na rin noon. Hindi maaninag ni Tito ang pinakahulman ng mukha nito dahil na rin sa tapis nito sa ulo. Pero nakalugay kasi yung buhok at maputi na. Hindi daw nakapagsalita si Tito. Pero kahit takot ay nagmano daw ito sa matandang yon. Nagpasalamat ang matanda sa kanya noon. Dahil sa kabutihang palad umano na pinapakita niya sa apo niya. Lagi daw ikinikwento si Tito ng bata sa kanya. At kapag nagdadasal umano ang bata ay sinasama siya sa dasal para gabayan umano si Tito noon. Mangyak-nyak daw si Tito at hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya magawang magtanong sa matanda kung paano siya nahahatid sundo ng mga hayop. Hanggang sa mawala na lamang yung matanda sa kawalan. Mga ilang araw ang lumipas nang magkita ulit si Tito at yung may-ari ng bahay na itinayo niya. Dito niya nalaman na may mga tinatawag nga umanong aswang sa lugar nila. At isa na doon, ang angkan ng batang lagi niyang katabi kapag nagpipreach o nangangaral siya. Halong kilabot at mangha umano si Tito noon. Lalo na, at buti na lamang na ang nakasalamuha niya doon ay ang mga mababait na klase ng ganong mga nilalang. Kaya nga laging pinapaalala ng tito ko sa amin na maging mabuti, lalo na kung hindi natin kilala ang mga nakakasalamuha natin. Pangalawang karanasan naman, Sir Seth. Alam niyo yung mga kwento-kwento tungkol sa mga piyestahan, di ba? Yung mga kainan. Tapos aalukin ka ng mga pagkain o kung ano man.
Meron din pong karanasan ng tatay ko sa gano'n. Eto naman Sir Seth, sa lugar naman talaga nila nanay at sa iba pang karatig na lugar, talamak ang mga aswang. Pero nakasanayan lang din talaga nila ang mga ganitong klaseng mga nilalang na nakakasalamuha naman nila sa araw-araw. Konting ingat nga lang talaga minsan dahil mahirap na kapag nang trip ang mga ito ng usog, ng aswang. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit gustong-gusto ng tatay ko na itong nanay ko ay dalhin sa mismong lugar nila dahil walang masyadong ganun doon. Merong nililigawan noon si tatay bago pa niya nakilala ang aking nanay. Nung una, hindi siya yung tipong formal na panliligaw dahil sa eskwelahan lamang sila nagkikita noon. Nagkakausap, pumoporma si tatay ng maayos. Pag sinabi kasing formal, ito talaga yung tipo na sa bahay ka mismo ng babae pupunta. Gawa ng nagugustuhan na din umano ng dalaga itong si tatay. Nagpahiwatig na daw ito na kung gusto niyang kumunta sa bahay nila para lamang formal na magpakilala ang aking ama at ihayag ang intensyon niya sa dalaga doon sa magulang. Hindi naman nag-atubili si tatay kasi sir, maganda daw po talaga itong babaeng ito. Maraming pumoporma na kung ano pa pero dahil si tatay talaga siguro ang natipuhan, kaya niya niyaya ito. Maaga pa lamang, pinapunta na si tatay doon. Pag sinabing maagang panliligaw, bago pa tuluyang lumubog ang araw. Pinanong ni tatay itong nililigawan niya kung bakit sobrang aga naman. Sabi naman nito, kapag gabi daw kasi ay medyo magulo sa kanila. Malaki daw yung angkan nila. Kaya sinabi naman ni tatay na edi wag na hapon. Mga tanghali o umaga ganon. Sagot naman ng dalaga, hindi din pwede kasi madalas daw puyat yung mga magulang niya. Magagalit umano ang mga yun kapag naistorbo. Yung tamang-tamang oras lamang daw na pwedeng pumunta si tatay ay yung hindi na ganon kasakit sa balatang araw. Mga hapon, ganon. Dumating si tatay doon na may dalang 3 manok na buhay na nakatali pa. Sinindo siya ng dalaga sa may labasan ng baryo noon. Malawak ang baryo, though magkakalayo talaga ang bahay gaya ng inaasahan. Pagkarating nila doon sa bahay ng dalaga, isa sa mga napapansin ni tatay, patalikod umano lahat ng bahay doon. Nasa 5 o 4 na bahay ang naroroon na nasa iisang bakod lamang. Kabilang na yung bahay ng babae. Malawak yung bakuran pero napansin niya na may mga malalaking putol na katawan ng mga natrosong malalaking puno. Ginagawang lamesa sa labas kumbaga. Nakapwesto ito sa bandang likod ng bahay kung saan nakatapat sa mga pintuan na nakatalikod din sa mismong baryo nila. Naisip na lamang ni tatay na marahil ay ganun na talaga ang itsura ng pagkakagawa na para bang walang mangialam sa kanila doon. Naging maayos naman umano ang pagtanggap ng mga magulang ng dalaga kay tatay. Nakangiti ang mga ito. Napapansin niya lang na medyo may katandaan na yung mga magulang. Tapos mga payat. Matutulis yung mga natitirang ipin kasi palangiti yung mga yon. Pati yung mata ay matalim makatingin at daig pa ang naulinan sa itim yung palibot ng mga mata ng mga ito. Naalala ni tatay yung sinabi ng dalaga na tanghali kasi sila kung magising kaya siguro doon. Kasi baka panggabi ang mga trabaho ng mga ito. Minsan naman sa mga mangingisda at nagsasaka, ganun eh. Maayos naman silang nag-uusap sa labas. Napaka-entertaining ng tatay ng dalaga. Hanggang sa maya-maya pa, may dumating na 5 lalaki. 3 sa lalaking ito, tiyuhin ng dalaga, at yung 2 ay katrabaho o kainuman. Narinig pa nga daw niya ang sinabi ng isa sa mga lalaki na, ang layo naman pala talaga ng inyo pare. Sinagot naman siya ng mga ito ng, kaya nga dito na kayo magpagabi.
Hindi daw taga doon ang dalawang lalaki na yon. Dayo, bagong kakilala, bagong kakaibiganin. Maya-maya daw, may lumabas naman na matanda sa isa sa mga bahay doon. Nagpakilala itong lola ng nililigawan nitong ni tatay. In-entertain nito yung dalawang lalaki noon. Nagtataka lamang si tatay kasi bakit siya hindi man lamang siya pinakilala o kung ano doon sa matanda. Sa mga tiyuhin, pinakilala siya pero matapos noon. Nang lumabas ang matanda ay saka inanyayahan naman ng mga magulang ng dalaga si tatay na pumasok na sa loob. Naririnig niyang nagkakasiyahan ang 5 lalaki noon. Samantalang sila, may sarili silang inuman ng tatay ng dalaga. Naisip na lamang ni tatay na baka lamang ganun lang sila, hiwalay makipag-inuman. Ang niluto din daw noon ay kinatay ang isa sa mga manok na dala ni tatay. Yan ang naging pulutan nila. May lasa naman daw. Hindi alam ni tatay kung may asin o wala. Pero sigurado siyang walang bawang yon. Maalam din kasing magluto si Tatay Sir Seth. Nung medyo padilim na, nagbibigay na po ng senyales ang dalaga na umuwi na si tatay na sinang-ayunan naman ito ng ama ng dalaga. Lumabas na daw si tatay sa bahay noon. Napansin niya na medyo tahimik pero nagiinuman pa rin yung mga nasa labas. Tumigil sila bahagyan nang makita si tatay. Gulat daw ni tatay noon nang tumayo ang isa sa mga lalaking umiinom. Isa ito sa mga dayo, Sir Seth. Nilapitan nito si tatay. Tapos ang lakas daw ng sabi nito na, "Oy, di ba, anak ka ni ano?" Nagbigay ng pangalan yung dayo na hindi kilala ni tatay noon. Sasabot pa nga daw sana si tatay na hindi yun ang pangalan ng papay niya. Pero nakita niya yung mukha ng lalaki na umirap-irap sa kanya noon. Dan bigat pa. Alam mo yung irap na umuo ka na lang. Hulog ng lalik kumbaga na naintindihan ka agad di papay yun. Doon na nag-ingay ang lalaki at sabi, "Aba, magkikita kami ng tatay mo bukas. Kaso baka bukas, babiyahe pa ako pabalik sa amin. Baka pwedeng sumabay na ako sa iyo ngayon para makapag-usap na kami na yung gabi. Importante kasi ito. Tsaka alam ng tatay mo na nandito ako na. Ikaw siguro tumakas ka." Pabiyaw pa ng lalaking yon. Nung marinig daw yun ng mga kamag-anak ng dalaga, nagsipahimik daw ang mga ito. Tapos ay numiti at tumayo. Pinilit pa daw nila na manapiri ang lalaki pero todo tapit at kurot nito ay tatay na. Ramdam ni tatay na meron itong pinapakasan. Ling sinabi ng lalaki na kung hindi siya aalis doon. Tapos sabi na lamang sa tatay mo na dito ako magpapagabi. Doon na daw siya pinayadan. Hilapit naman sila ng dalaga sa kung saan sila nagkiperan. At nung nakalayo-layo na daw sila, bigla daw umiyak yung lalaki, sir. Tabarda si tatay na tinanong ang lalaki kung bakit ganun malaman yung reaksyon niya. Ang unang sinabi o tinanong sa kanya ng lalaki niyon, "Hindi mo ba napapansin? 5 kaming nagiinuman kanina. Pero naging 4 na lang. May nangyaring hindi maganda sa isang katrabaho namin. Sa isang kasama kong dayo. Kahit na nakainom ako, hindi ako madaling tamaan. Akala siguro nila lasing na ako. Akala nila, hindi ko mapikipan na merong nakahalong tenga at daliri ng tao sa pulutan namin ngayon." Dadod pa ng lalaki nang makarating sila sa may bandang bayan. Niyaya lamang gaw ng matanda o ng lola ng dalaga yung isa nilang kasamaan sa may kusina. Gawa ng may pama na ito o lasing na. Mahina daw uminom yun. O di lang siya sigurado kung may niladoy sa pagkain o inumin niya noon. Basta napansin niya, ini-entertain lamang siya ng 3 kainuman. At may 10 oras na daw na hindi nakabalik ang kasama niya.
Hanggang sa lumabas ang matanda na meron palang dalang pulutan noon. Na doon na nakita ng lalaki ang penga at daliri ng tao na nakahalo doon sa inihain ng matanda. Magkakabikit man ang mga karne at nagkukulay itim at pula dahil sa sabaw. Hindi siya pwedeng magkamali sa nakita niya. Naikwento ito ni Tatay kay Lolo. Binaglalit si Rono kasi hindi sinabi ni Tatay kung saang lugar siya pupunta noon. Kumpirmado. Isa nga yan sa mga baryo na merong mga aswang. Papito pa, Sir Seth. Pinabaunan si Tatay ni Lolo ng bawang, asin at eskapularyong may dasal noon. Iritang irita o mano ang daladong nililigawan niya sa amoy niya. At magmula noon ay iniwasan na siya at hindi na siya pinapansin pa. Ito naman pahuli. Ang mga magulang ko po ay lagalawd, dalaero at mga balaera. Noong magnobyo at magnobya pa lamang sila hanggang sa kasalay, hindi sila nalalagi madalas sa may bahay. Sabi nga daw nila Lolo parang nalang ang panya. Madyusing taong gulang na ako noon nang itong mga magulang ko. Ipinasyan ako. Tanggap na ni Lolo at Lola. Nagala ng gala kung saan may kasiyahan itong mga magulang ko pero kabiyin-bili na nila. Laiwan na lamang ako sa kanila kapag may pupuntahan ng mga ito. Pero sadyang pasaway sila, Sir Seth. Talagang excited ba sila na igala ako noon? Noong mga panahon na ito, yung mga sasakyan ay may mga oras pa ng biyahe kong pinapawag para makapunta ka sa destinasyon na yon. Tating-tatay ang paa ng mga magulang ko noon na pumunta sa isang parke. Hindi ko rin alam kung amusement park feria o kung anong parke yon. Basta malapit po yan sa dating lugar ni nanay. Na gaya ng sabi ko, maraming mga napapabalitang aswang. Basta kasi noong kapanahunan na pinanganak ako, kapag may mga bagong gusali o lugar na pinatatayo, nagkakaroon ng magandang pasyalan din ng lugar na yon. Matapos gumala, nagpapatay na lamang ng oras sa mga magulang ko noon para sa mga dadaang sasakyan. Nakaabot naman sila sa 2 huli pero punuan daw yung pinakaisa noon. Yung tipong may mga nakaupo na sa itaas ng jeep. May mga sako, mga produkto na nakasabit sa taas. Wala pang overloading noon. Kaya no choice sila kundi sa pinakahuling jeep sila noon. Hindi naman napuno ang pinakahuling jeep na yon. Kapag last ride kasi Sir Seth, minsan either punong-puno o kukonti na lamang din talaga kayo. Lalo na kapag said na rin yung mga pasahero noon. Ayaw na ring pag-abutin ng kalaliman ng dilim ang mga tao noon. Yung driver, yung asawa niya, yun yung katabi niya sa jeep na yon. At maliban sa aming 3, meron pa daw 4 na sakay yung jeep na ito. Padilim na noon at mahaba pa ang babaybayin ng sasakyan. Nagdibiro pa daw na kinakantahan ako ni nanay na lagot tayo sa lolo at lola mo. Tiyak malalaman na wala tayo sa bahay. Mga ganon. Sabi naman ni tatay, wala naman na. Nakauwi na tayo. Wala na silang magagawa kumbaga. Tsaka isa pa, namili na rin sila noon para lamang may pangpasalubong kumbaga. Nung nakalabas na kami ng bayan, ang sabi ng isang matanda na may kasamang binata na apo, takpan daw ako ng maigi. Tapos ay ilayo daw ako sa bintana noon. Lingid sa kaalaman ng mga magulang ko, Sir Seth, maski si nanay, yung kahabaan pala ng labas ng bayan na yon. Marami palang mga pinaghihinala ang aswang doon. Abay, napakagaling naman talaga ng mga magulang ko, no? Sumalangit daw Nakalagpas lamang daw kami noon sa tulay. Nang nagsimula na akong umiyak ng umiyak. Dito pa lang, naalala ng mga magulang ko na wala pala akong luya sa bulsa. Mabuti na lamang at nakabili sila at kumurot sila doon para ilagay sa bulsa ko. Maya-maya pa, sa kalagitnaan ng pag-iyak ko, Sir Seth,
Nangibabaw bigla yung napakalakas na tunog ng wakwak. Napapurdyos por santo nga daw ang matanda na kasama namin noon. Sinabihan niya yung driver na bagalan lamang ang takbo at baka mabagat umano kami. Napamura pa daw yung asawa ng driver at ang sabi, napakaaga naman mang aswang ng mga yan. Hindi pa tuluyan na bumababa yung araw Ang kaso sir, napapaligiran na yung kalsada na yun ng mga punong kahoy. Hanggang sa walang ano-ano. Sunod-sunod na yung tunog ng palakpakan ng mga tunog ng pakpak sa taas ng bubungan ng jeep. Kasabay nito, yung bumulusok na lakas ng hangin pababa noon. Nakitang-kita nilang yung mga dahon-dahon na kumakalat sa kalsada. Parang hinihipan umano palayo. Pinalipat si nanay doon sa dulong upuan na nasa likuran ng driver. Tumabi si tatay sa kanya na hindi alam ang gagawin dahil wala naman siyang dalang patalim noon. Hanggang sa bigla na lamang napahinto ang driver ng sasakyan. Paanong hindi? Merong nakaharang umano na kung anong itim sa may harap nila. Na hindi niya makita kung ano bang klase yun. Hindi niya rin maaninad yung daan dahil sa nakaharang na yon. Tinitigan ito ng maigi ng driver pero meron siyang napagtanto. Wala sa kalsada yung itim na harang, kundi sa mismong tapat ng jeep niya. May nakapatong doon sa pinakailong ng jeep niya, kumbaga, sa bumper. Doon na nagmuraoy ang driver at sinigawan ang kung anong itim na nakaupo doon. At hindi pa man nakaimik sila nanay sa nangyari. Yung isang pasahero daw, hidampas yung bit-bit na putulin na paa ng baboy sa may bintana ng jeep, lumalapit banda kay nanay. Paano ba naman kasi? May mabalahibong kamay na pumasok doon. Nagsisisigaw na daw sila noon sa driver na paanbaring na. Suwigaw yung driver sa latikipan niya sa harap niya hindi ka aalis. Babatuhin at sasadasaran kita. Lan hindi ito nabilog. Takbong kadyot ang ginawa ng driver para ma-out of balance o gumalaw ang nakapatong gun. Patwanaw-ano-ano Bigla na lamang umanong umikot ang ulo banda ng nilalang na iwan. At sa namumula at namumuti nitong mga mata, ay titig na pitig ito sa driver. Bago ito gumapang ng onti at tumanon-nuan. Sabay nang arinig na naman sila ng padaspasan at sabay-sabay na tunog ng rock-rock. Dito na tuloy-tuloy na binyahi ng driver ang daan at yung matanda, dasal ng dasal nun. Sabi lamang nito, panagpasing kami ng ligtas, papunta sa susunod na baryo. Pagdating sa sumunod na baryo, nagpahinga umano muna sila lalay ron. Piningnan ako ng maigi na nakaidlip naman ako dahil pawisan. Pinayunan ako ng kung ano-ano. Yung balabal na dala ng matanda, pinangbalit muna sa akin dahil kulay ipin yon. Hanggang sa makarating kami sa baryo namin. Nabuti na lamang din palada at hindi kami huling nakababa. Hindi pinalaman nila lolo at lola. Baka daw kasi hindi napayagan sila tatay na igala ako, mga delon. Pero syempre, pinagaripan pa rin sila. Pero pagkatapos nun, todo inap na sila nanay. Inaonam nila yung lugar na pinupuntahan. At hindi na rin sila nagpapagabi pa. Hanggang di pa nalaman po, Sir Seth. Maraming salamat po. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,